Finally, Zoro at Gorosei Nasujuro maglalaban na. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1117. Ang unang ang impormasyon sa spoilers sinasabing makakakita pa daw tayo ng reaksyon sa iba't ibang parte ng mundo, especially sa Hachinosu. Kung matatandaan nyo ipinakita na nga rin yung mga tao dito sa recent chapter. Ang pinaka-notable nga itong si former Admiral Aokiji. So I wonder kung makikita rin natin itong iba pang miyembro ng Blackbeard Pirates na present sa paglaban kay Garp, or kung magkakaroon ba ng mismong update kay Garp. At speaking of Garp, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers sinasabing makikita rin daw natin sa chapter na to yung grupong Sword. Nagpapagaling nga daw sila sa isang ospital, hanggang sa ipinakita nga daw itong si Tashigi nakausap sa Dendenmushi itong si Smoker. Nabanggit nga daw ni Smoker na pupunta daw siya sa lokasyon netong Sword. So kung matatandaan nyo guys kasama nga itong si Tashigi sa mga miyembro ng Sword na sumugod sa Hachinosu para iligtas si Kobe. Though lumaban nga ang mga miyembro ng Sword at bumaba sa mismong Hachinosu, itong si Tashigi nga nanatili lang sa barko at hindi lumaban. Bukod pa nga dyan sa mga oras na to wala nga rin tayong confirmation na nakuha na miyembro din siya ng Sword. So technically as of the moment hindi pa natin pwedeng sabihin na officially miyembro din siya netong Sword. Kumbaga alyansa lang siya ng mga ito. Mabalik nga sa impormasyon na nasa ospital itong mga Sword members at nagpapagaling, nakita naman natin yung damage na nakuha nila laban sa Blackbeard Pirates. Kaya it makes sense na talagang nagpapagaling nga sila. Pero ang nakakapagtaka lang kung real time na nga itong nangyayaring pagpapagaling nila, bakit sa last chapter kung saan natin nakita itong sila Churo at Sengoku, bakit parang chill lang sila? Parang hindi nga sila nag-aalala kay Garp. Dahil kung safe na nga itong mga Sword members ngayon, malamang na ibabalita na nila kaagad kung ano ang nangyari kay Garp, especially kay Sengoku at Churo, since sila nga ang close ng mga ito. Ngayon kung natanggap na nga nila Sengoku yung balita na pagbihag ng Blackbeard Pirates kay Garp, bakit wala silang ginagawa? Bakit mukhang hindi sila nag-aalala? Dahil ba sa alam nila ang capability ni Garp, o dahil sa talagang kasama ito sa plano nila? Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing makakakita daw tayo ng laban sa pagitan nila Zoro at Gorosei Nasujuro. Yes guys, maglalaban nga daw itong dalawa. Dagdag pa nga dyan na-recognize nga rin daw ni Gorosei Nasujuro itong Kitetsu Sword ni Zoro. Kung maaalala nyo sa recent chapter review natin nabanggit ko nga itong biglaang pagputol ng panel ni Oda nung time na inatake ni Gorosei Nasujuro itong Labo Face. Nagtaka nga ako kung bakit naputol itong part na to, since hindi nga natin nakita yung reaksyon ni Zoro, dahil kilala naman natin si Zoro, 'di ba? Alak at espada nga lang ang laman ng utak niya. Kahit itanong nyo pa kay Sanji, Oy, Marimo! Isore, don kara? Ittaro? Niyoi de wakaru. と酒と刀のことしか頭にねえやつだな。 Kaya naman kung may attacking ang ganito kalakas gamit ang espada, paniguradong masisense kaagad ito ni Zoro. At hindi nga tayo nagkamali, mukhang ganito nga ang nangyari. Dahil finally nga makikita na natin yung showdown ng dalawang swordsman na to. Though I'm sure na saglit nga lang ito, magandang way na nga rin ito para ipakita sa atin ni Oda kung ano yung glimpse ng makikita natin sa possible na magiging laban ng dalawang to sa Final War. Sa part naman ng pagkaka-recognize ni Gorosei Nasujuro sa Kitetsu Sword ni Zoro, matagal nang ang haka-haka ng marami na itong ni-reveal na Shodai Kitetsu, which is isa sa 12 Supreme Grade Sword, hawak daw netong si Gorosei Nasujuro. Since similar nga sa design ng Kitetsu Sword itong gamit niya na espada. At itong haka-haka nga na to mukhang magkakatotoo na, since may na-recognize nga itong si Nasujuro sa espada ni Zoro. At alam naman nating lahat na itong mga Kitetsu Swords specifically nagawa lang sa Wano. Kaya naman I wonder kung ano ang koneksyon netong si Gorosei Nasujuro sa Wano. Dahil sa mga hindi nakakaalam, currently nga na meron tatlong Kitetsu Swords. Ito nga yung Shodai Kitetsu na na-mention ko kanina, itong Nidai Kitetsu na nakita natin kay Luffy sa Wano, at itong hawak ngayon ni Zoro na Sandai Kitetsu. Meaning itong napansin ni Gorosei Nasujuro na espada ni Zoro
dito itong Sandai Kitetsu. Out of 3 nga na mga espada ni Zoro itong Sandai Kitetsu nga ang masasabi natin kay Zoro talaga, dahil itong Wado Ichimonji nga galing kay Kuina. Itong Enma naman galing kay Oden. Kaya naman kung may i-reveal nga na espesyal o kung ano man itong si Gorosei Nasujuro mula sa Sandai Kitetsu malaking points nga ito sa part ng Sandai Kitetsu, since kay Zoro nga talaga ito nang galing. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing bukod daw kay Gorosei Nasujuro yung 4 pang Gorosei nagsama-sama na daw at pinalibutan itong ancient robot. Bale, as expected dahil nga sa na-figure out ni York sa last chapter na nasa ancient robot daw ang signal na pinanggagalingan ng broadcast ni Vegapunk, in-expect na nga natin na susugurin talaga ito ng mga Gorosei at hindi nga tayo nagkamali. So ano ba ang magiging consequence ng ginawa na to ng mga Gorosei? Magkakaroon nga ng time itong Straw Hat Pirates na nasa itaas ng Labu Pace na makakababa na. Itong mga Giants nga makakaatras na rin, since ang magiging decoy na nga para makatakas sila sa Egghead Island ito ng ancient robot, dahil nasa kanya na nga ang atensyon ng mga Gorosei. Pero ang magiging tanong nga dito ganito rin kaya ang iniisip ni Luffy? Papayag ba siyang atakihin ng mga Gorosei itong ancient robot para makatakas na sila, o babalikan niya ito at sabay na lalabanan itong mga Gorosei? Kung ano nga sa tingin nyo ang gagawin ni Luffy sa ancient robot i-comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So ang huling ang impormasyon sa spoilers patungkol na sa announcement ni Vegapunk. Itong mensahe nga daw na sasabihin niya patungkol sa mga tao na may initial na D sa mga pangalan nila. At itong statement nga daw na to ni Vegapunk nakot yung attention nila Dragon, Blackbeard at Sabo. Pero bago pa nga daw ma-reveal ni Vegapunk itong mensahe niya patungkol sa D, bigla daw naputol itong broadcast, since inatake na nga daw ng mga Gorosei itong ancient robot. So gaya na naman ang nabanggit natin sa recent chapter review natin na paniguradong may i-reveal pang pasabog si Vegapunk bago maputol itong announcement niya, mukhang ganito nga ang mangyayari. At patungkol nga ito sa mga tao na may letter D sa mga pangalan nila. Itong mga nag-react nga na sila Dragon at Blackbeard given na itong reaksyon nila, since parehas nga silang may initial na D sa mga pangalan nila. Itong si Sabo naman alam nating walang D, pero kung matatandaan nyo, bago mamatay itong si King Cobra binigyan nga siya ng mensahe neto para kay Luffy, na sabihin daw ni Sabo na gaya ni Luffy na yung Nefertari family daw meron ding initial na D sa mga pangalan nila. So sa tingin ko nga magpe-play out ito later on sa kwento, lalo na at kung makakakuha pa tayo ng impormasyon sa kung ano nga ba ang ibig sabihin netong initial na D. Anyway, ayan na nga yung spoiler review natin para sa paparating na chapter 1117. Yung buong chapter nga tatalakayin na lang natin syempre sa full chapter review natin, kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!